Hello mga stories, welcome back sa ating podcast. Sa mga stories, ito related naman ito sa mga parenting. Okay, mga stories. May i-react tayo dito, no? Ito yung tungkol ito sa SPEX Appeal Philippines. Ito yung cellphone technician to. So, nagpapa home service siya sa mga ah, nagpapa-home service siya sa mga ah, yung mga sirang cellphone, tablets, or gadgets. Even gadgets. So, dito, nakalagay sa caption is, dahil sa kagagamit ng iPad, may sign na rin ba ang mga anak nyo na tulad nito? So, mga stories, meron kasi akong papakita ko sa inyo. Pero may iba dito na ah, iba talagang hinaharang. Katulad nito, hinaharang yung may mga ito dyan. Dapat hinaharang niya yung for privacy concern. Okay? At hindi kasi pwedeng ipakita yung mga information niya just sa control kasi ng data privacy. So, yun, natin, tayo, no? Papanoorin natin sa to at mag-react tayo. Ito related to sa mga parenting natin, no? Sa mga yung may mga balak magkaroon ng pamilya at may mga halimbawa magkakaanak kayo at dapat mayroon tayong awareness dito. Okay, so mga stories merong panoorin natin saglit. Ito, okay? Specs Appeal Philippines to. Sige. Anong shape to? Baka lang po, nagagabayan ko po siya, pero hindi po pala. Kasi itong mga RPG games na ganito, hindi to malalaro ng isang bata lang na walang IP. Itong payong okay lang dito na lang sa gilid. Mumulak siya sa ulan eh. Dito na lang po. Sige pa. Hello! Sensya na po. Nabutan ko pa po kayo. Nagle-lesson kayo. Hello, anong name mo? Sensya na po kayo, medyo hindi po kasi siya nagsasalita po. Alam mo ba, na hanggang ngayon may mga bata pa rin na hindi pa natututong magsalita sa tamang edad. Hindi dahil sa may sakit sila, kundi siyempre simple lang. Dahil sa cellphone at tablet. Gagawin na yung iPad, okay, gagawin. Napapasin niyo yun. iPad pala niya yan. Eh, ito po hindi na po kasi matouch eh. Ano po yung nangyari dito? Power naman po siya, hindi lang po natatouch. Naiyak na yata siya. Ano pa name niya? Herschel po. Herschel, hello. Ako yung gagawa ng iPad mo. Huwag ka nang malungkot. Ito? Anak ko, si kuya yung gagawa ng iPad mo. Sige na. Ayaw matouch? Ayaw mapindot? Ayaw po kasi niyang matouch eh. Oo nga, ito. Pero may power naman po siya. Bakit? Nabagsak po siya or baka sobrang dami na po nung Susubukan muna nating i-check yung mga lumuwag. Wait. Wait lang. May napapansin ako, no? No, every time na may ahawak, parang ayaw niya pagalawin. Di ba, mga stories? Parang ayaw niyang pagalawin na parang dating sa akin, no? Yung parang, ayusin mo, pero huwag mong galawin. May ganun, di ba, na parang na paano mo ito tanong ko sa iyo, paano mo aayusin na hindi mo gagalawin yung any kind of device? Kasi pag ginalaw yan, iiyak yung bata. Diba? Paano aayusin? Sige nga, kayo mga stories, sa tingin nyo, paano nyo ayusin sa mga mga ka-stories dyan na lalo sa mga cellphone technician o mga technician dyan, paano nyo ayusin na hindi nyo gagalawin yung iPad? Hindi ko pwede yung parang parang kinetic ko parang wala kang gagalaw. Paano gagalawin ng na aayusin ng cellphone o tablet na hindi mahawakan? Parang ganun yan, di ba? Minsan talaga may mga napapansin ko na yung yung bata pa every time na parang ayaw niyang hawakan sa iba.
Parang ganun siya eh. Kasi pag hindi, ano, maglulupas yan. Akin yan, ano, huwag mong gawakan yan, ganito, 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 diba? Diba, yun. Yun yung napapansin ko sa, ano, sa video na to. At yung reaction yung bata. At nakakaawa. Oo, diba? Tuloy-tuloy natin. Na connection sa loob. Okay. Alamin natin kung kung bakit hindi na siya nagta-touch. Sige po. Hindi ito isang opinion. May petsa, may taon, at may ebidensya. Ito alam niyo ba, noong October 2017, merong nilabas na pag-aaral ng mga child researchers, parang ganon, somewhere in America. Lumabas sa findings nila na mga bata na umaabot ng 18 to 24 months na regular na gumagamit ng kanilang mga cellphone, tablet, kadalasan sa kanila tumataas yung tinatawag natin na speech delay. Hindi mo mahalata. Mukhang okay lang yung bata. Marunong siyang mag-swipe. Marunong siyang manood ng YouTube. Marunong din siyang mag-skip ng ads. Pero ito yung nangyari sa totoong kaso. Noong March 2019, isang 2 taong gulang na bata ang dinala sa isang speech therapy clinic. Ang reklamo ng kanilang mga magulang, sabi nila, Dok, bakit ganun yung anak ko? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasalita. Matalino naman yan. At marunong gumamit ng tablet. At ayun na nga, sa assessment ng bata, ito ang nakakagulat na resulta. Normal ang hearing. Normal naman yung IQ. Pero kulang siya sa tinatawag na verbal interaction. Okay, so, yun, verbal interactions. Kailangan talaga na, kailangan na socialize. Kasi, ayun, katulad ako, isa talaga na nagsasalita ako mag-isa. What for yung mga early, what for sa mga, na mga, sa mga ibang, yung mga ibang bata na hindi nagsasalita, delikado na yan. Diba? Delikado na yan. Kasi sa speech delay. At, yes, this is, totoo yan, na nagkakaroon ng delay ng mga, karamihan sa mga bata, yung hindi pa nade-develop, di ba? At, ito yung, medyo alarming na yan. Oo, yung speech delay, tapos ilang taon na yung anak mo. Sabihin natin, 7 years old o tapos hindi siya makapagsalita. Medyo alarming yan. Kailangan mo na ng ng coach yan. Kailangan mo ng Hindi kasi pwede yung parang may magsasabi yan. Anak mo pa rin yan, wag kayong wag kayong relay doon sa Huwag kayong maging people pleaser. Sumunod kayo sa mga sa mga coach, sa mga advice, 'di ba? Kasi kung other than that, or else, pwede magkaroon ng, tagal yung parang, magiging rebelde yung anak mo. Huwag naman sana. Diba? Na, baka, alam mo naman, hindi na siya magsasalita na huwag naman sana. Diba? Hindi na siya yung parang, kahit ABC, hindi niya masasabi yan. Diba? Hindi siya makakasabi ng A, B, C, Apple, Beta, Capri, ganyan. Hindi siya magsasalita ng ganyan. Hindi na siya magsasalita. Ganyan na lang siya. Wag naman ganun yung kasi this is alarming to. Okay? Sa mga, oo. Hindi naman ako again, hindi kasi ako di ako coach dito, hindi ako parenting coach. Ito yung nakikita ko sa ganyan, no? Kasi parang di okay to sa akin eh. Okay? Tuloy-tuloy natin, tuloy-tuloy. Kailangan po kahit ma-advise kasi medyo kailangan niya para sa therapy niya. Ayun, therapy. No problem po. Kahit dito lang ako, okay lang.
yung iPad. Saan mo pwede magsaksak to? Yes. Ito na lang. Ito na lang. Ayun. Napapansin niyo, ano? Napapansin niyo pag every time na may gagawin siya ng ano, parang ooperan, naiiyak yung bata. Nadidistract. Eh, kasi okay siguro, ano, kung sasabihin ko na hindi papakita, magtatantrum siya eh. Yan yung napansin ko dyan eh. Eh, pa ba na ilalayo yung tablet niya? Magtatantrum siya eh. Again, okay, ako yung nagre-react lang ako. Huwag niyo akong magalit na lang. Magalit kayo sa mga anak niyo. Ay, sa mga, ito yung sa, magalit kayo dito sa, itong, pinapakita kong video, okay? Wag ako, kasi ako nagre-react lang ako. Yeah. Ayun, hindi iyak na. Tinuturo niya yung iPad. Oo nga eh. Tinuturo. Ni Kuya. Pag nalagay ko na dito, gagawin na ni Kuya. Hi, sir. Hindi, just na. Distraction mo. Ilang taon na po siya, mami? 8 na po. 8 na? So right now, Nasa stage pa lang po kami kasi nagkaroon po siya ng delete po. Oh my God! Overuse daw po. Based po dun sa therapist po na overuse po ng gadgets. wala po ba siyang yaya or si daddy? Para- Kasi nag-work po abroad. So kaming dalawa lang po yung naiiwan dito sa bahay. Percent? Oh my God! Yan na nga sinasabi ko. 8 years old. Na, mga mamis dyan, mga parents dyan. Huwag mong idadala sa akin na, anak ko yan. Hindi, anak ko yan, ganito, ganyan. Wala kang pakialam, ganito, ganyan. Hindi naman susolusyon yan. Huwag mong idadala sa na, if ever na pupunta ka sa, yung parang, ito-tolerate mo, ganito, ganyan. Huwag ganun. Hindi mangyayari yan. Well, alam mo, mami, dapat, kung gusto mo, meron akong, may, ako dito. I-refer ko sa iyo meron akong, meron akong, i-refer ko sa inyo, si Coach, Richard Yap. 'Di ba? Yung yung sa coach na family coach Philippines ba 'yun? 'Yun. Punta magpa-appoint kayo doon at para tuturuan kanya ganyan. Hindi yung parang dapat ang tamang pagturo ay parang dapat ang tuturuan ay mismong magulang na, 'di ba? So, yan, katulad yan, yan. Well, yan, yung lang, ang meron lang sa kanya, ang natututo lang yung mga shapes lang. 'Di ba? Yung mga ABC, hindi niya masasabi ng ABC. 'Di ba? Naalala ko yung may video ako, na tinuturo yung ayaw niya magsalita, turo na turo, iyak na iyak hanggang sa tantrums. Yung sa video na nun, yung turo ng cellphone, yung bata, basta magsalita ka ng anong word, ayaw niya sabihin. Basta turo ng turo. Yun. Hanggang sa na ma-tantrum siya, hindi niya kasi masabi yung word na yun. Okay. For example, apple, banana, 'di ba? Ayaw sabihin. Hindi, hindi siya binigyan. Hanggang sa ganun. Yan. Tuloy.
Wait lang, baby. May pangko. Tignan mo. Sige na, please na. Kadahilanan? Araw-araw daw kasi ay gumagamit ito ng iPad at cellphone 3 hanggang 4 na oras. Oh my Kapag God! iyak, bibigyan ng 3 araw na oras. Anong dapat yan eh? Dapat ilimit nyo ng 30 hanggang 1 hour yan. Sa isang Oh, ito yung tips na. Ito galing ito kay Ito yung tips sa sa lahat ng yung ito galing ko kay kay Dr. or Mr. Richard Yap. Wag niyong kung gusto niyong bigyan mo ng iPad, kailangan mo ng reward yan. Gawin mong reward yan yung iPad na yan. Sabihin natin ganun. Sabihin mo na isolve mo ito ng ABC ganito or 1 plus 1 plus equals 2 ganun yun, no? Isolve yun. Once na nakapasa ka o magsalita ka ng magsalitaan yun. Kasi other than that, pag napasa niya yan, bigyan mo siya ng 1 hour na iPad. At ito pa, kung mag-tantrum siya, hayaan mo lang. According to, dito ito sa mismong comment section na, andito siya. Ito yung sabi niya. Ito. May nagsabi dito. Hindi ako may nagsabi dito. May nagsabi na ito. May sinabi siya dito may sinabi siya dito na ayun ito yung hindi ko siya makita nasa ilalagay sa description. Sabi niya dito, ganyan ako dati, hinayaan yung umiyak hanggang dumaan, wala naman nagagawa yan. Ayan, siya yung nagsabi niya na parang yun yung sinamalis ko. Hayaan mo lang maglulabas sa yung dadaan yan. Di ba? Yan. So, tuloy natin. Tuloy. tablet. Kapag kakain siya, bibigyan ng tablet. Oh. Minsan, kapag gusto ng katahimikan, syempre, naiirata na siya kakaiyak. Oh. Bibigyan na naman ng tablet. Kaya ang epekto, ang bata, walang kausap at may pinapanood lang. Oo, totoo. Herschel, malapit na to. Bigyan mo lang ako mga 5 minutes, promise. Quick lang, ha? Ayun na 5 minutes. Basta ngayon lang. Ang tulong sa iPad niya, mami, Talagang maging life na niya pag ng iPad. Pero nakakapagod na nga po ako. Mag-isa lang po ako. Tapos, Naku, wala man lang yaya. sige na, anak. Alam mo na ito, di ba? Alam mo na ito sa inyo school. Sige na po. Please. Okay. Alam mo, huwag ka yung magsige na please, huwag ka nang gano'n. Dapat maging matapang ka, huwag ka maging soft-hearted. Ano ba? Kasi kung maging soft-hearted ka, kung magpe-please ka, walang mangyayari. Ano ba? Huwag ka mag-please. Ano ba naman to? Ano ba naman to? Ayaw ko sa inyo. Anong shape to? Herschel? Anong shape to? Yay! Galing. Ito, ako naman, ha? Sige. Ito, isa to sa mga favorite color ko. Anong color? Alright, nice. Sige. Anong shape to? Ano siya? Gusto mo iPad? Okay na pa yung niya, ma'am. Ito, nagtatouch po siya.
Naku naglalag lang ng konti. Madami na pong games. Naku, ang daming games. Hershel, pero mo ko ng kamay mo. Hershel, ito oh. May magic akong papakita sa'yo. Lagay mo yung finger mo. Oh, yan na. Wow, okay na. Wow! Na-touch na. Oh. Sige nga. Eh, Hmm. sensya na po kayo, medyo, ayun po, talagang kapatid niya po talaga yung iPad. Ito yung mga katotohanan na masakit marinig. Hindi Oo. na natuto magsalita yung bata kasi hindi na niya kailangan magsalita. Kasi kapag gumagamit ka ng isang tablet, kahit hindi ka magsalita tuloy-tuloy pa rin kasi actually, yung pinapanood mo. Walang naghihintay ng sagot, walang nagko-correct ng ano ba yung pinapanood mong yan. At saka higit sa lahat walang nagko-correct sa kanya kung tama ba talaga yung pinapanood niya. Kaya ang sabi ng speech therapist, hindi problema ang paggamit ng tablet. Ang problema, ginawa itong kapalit ng isang magulang. Parang doon na umikot yung mundo niya sa ganong age. Kasi po simula Grabe! Oh my God! Oo. Alam mo, kung sino man itong mami na, mami, kasalanan niyo to. Even, daddy. Even yung, kayong dalawa, kung although may kasalanan din kayo, huwag niyo i-reason out na mahirap lang kami, o mag-isa lang kami. Huwag niyo i-reason yan. Okay? Kaya nga meron tayong time management. Paano natin i-compress yan? Paano natin magkaroon ng patience yan? Diba? Ginusto niyo yan. Hindi na naman sa ganun. No? Alam mo, ang hirap talaga mag-aalaga ng bata. Tapos ito na yung nangyari. Tapos sasabihin nyo na wala kaming time. Wala kaming dyan. Dapat yung gagawa dyan yung mga nagte-therapy. Alam mo, nakakalungkot no parang, ano ba? Ano ba yun? Wala kayong time sa anak o wala kayong time sa di ba? Wala kayong time na para ayusin ng problema. Di ba? Nakakalungkot dito. Itong kung tutuusin in the fan out, walang iba kundi ikaw ang may your fault to. Mas mainam na na ipadala nyo sa therapy hanggat maga pa. 8 years, imagine mo 8 years old, hindi makapagsalita. Di ba? Hindi makapagsalita niyan. Oh my goodness. Di ba? Alam mo yun, parang tapos ito pa, di ka parang alam mo yun, natatakot kayo na na masama kayong magulang. Tanggalin niyo yung ganun ng word na masama kayong magulang. Paano natin matututo yung mga anak natin? Kung ganyan lang pala yung word na baka sabihin ng masama ang magulang ganito. Tinuturuan kasi yan. Process yan. Okay. Siya na, according yan sa kay Sir Richard. Process yan. Hanggang yun, andun lang kasi yun lang muna, mga story. So, well, ang daming comments. Ito, babasahin natin yung mga comments natin, mga story. So, kailangan pa ipa-therapy.
Hmm. Ayan. So, nakalagay dito. Sabi nga dito sa comment section. Teka, repairman ba kayo o psychiatrist? Pwede po. Pwede magpanggap ng psychiatrist. Charot lang, charot lang. Charot lang, charot. Ayan, sabi niya, experience naman siguro si kuya, kaya siguro alam niya. Ayun, sabi niya, may mali ba sinabi niya? Concern nga yung tao at pumayag yung magulang na i-post. Hindi, nakaharang naman yung mga mukha nila for, for the privacy ng mga pamilya nila. Pero okay lang yun. As long as, may concern naman, pero may harang, ah, tinakpan nila yung for, ng, nila, yung kanilang, alam mo yun, kanilang pagkatao. Kasi for privacy concern kasi. Kaya yun. Ayun, sabi niya dito, wala naman siyang diagnosis ng bata. Nagbibigay lang siya ng opinion at nagbabasa siya ng studies. Ayan, yung katulad yan. Nagbibigay naman siya ng opinion Ako naman yung nagbibigay ng opinion. Di ba? Ng tao. This is why, freedom of speech. Kaya meron tayong disclaimer sa una di ba? Kaya nagbibigay ako ng opinion dito sa internet. Para maging aware naman tayo dito sa ginagalawan natin sa mundo nito. Kung magmamasama kayo, kung nagmamasama kayo, go ahead. Wala kang problema dyan. Sabihin ito namang tungkupal ng market na to, may ma-post na may ma-content. Talaga? So, anong ambag mo dito sa internet? May matrolls ka lang. Sabi niya dito, mga stories. Psychologists treat patients through behavioral intervention, while psychiatrists are medical doctors who are actually prescribe medications and often treat more complex. Yun, di ba? Kailangan ng psychologists treat patients through behavioral intervention. Yan yung psychologist din yun si si Dr. Richard Yapa. Nakalagay dito. Diba? Yung last video ko. Wag naman sanang sabihin na may sira yung bata. Walang masama doon. At saka walang problema sa bata. Ang problem lang kasi doon is delay yung speech niya. Delay yung pagkasalita. Diba? Yun yung problema doon. At, natututok siya sa mga gadgets. Diba? Kung napapanood niyo yung Project Nightfall, this is an example yun. Na, nagkakaroon ng tantrums, nagkakaroon ng yung parang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga bata dahil sa mga gadgets. Yan. So, yun. Yan lang yung mga stories. So, hindi ko na alokati pa. Gusto yung, ilalagay ko sa description yung full version yun. Basta ang tuto ko dito about yung mga parenting dito. Yan yung kasi yung, ang focus ako dun about sa mga parenting. Yung tinutukoy niya dito. Okay, so, sana maging aware kayo sa nangyayari dito sa video na to kasi this is for the awareness. Okay? Lalo na pag ikaw ay kung may anak kayo o bala kayong magkanak, sana magiging ready kayo dito if ever. Yun lang masasabi ko dito mga stories. So, yun lang mga stories. So, thank you, maraming sa panonood and don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel and click yung notification button sa baba. Thank you and have a great Never Stories. Bye!